Patuloy tayo sa ating pong pagtalakay, sa ating pong paksa na Revisiting 1689 London Baptist Confessions of Faith. And we are now on the chapter 26. Chapter 26 is the longest chapter in our confession. And as you see, this is our fifth Sunday discussing this topic about the church. But I think we need to do some review. So, mabilis lang naman. Okay. So, paragraph 1 to 4 discussing about universal church. So, pag sinabi natin universal church, this is sometimes they call it invisible church. Now, when you say invisible, hindi ibig sabihin hindi talaga nakikita. Ang ibig lang sabihin, it is invisible na impossible for us to see every members of the universal church. No? Kasi meron ng mga kinuha na ng Panginoon, nandoon na sa piling niya. Ang tawag natin dyan ay mga triumphant. Meron pang militant, nakikipaglaban ngayon. At may mga membro ng iglesia sa ibang bansa, sa ibang bayan na hindi natin kilala, no? Nakabilang sa kanyang iglesia at binibigyan nating diin na ang bawat kabilang sa iglesyang universal ay mga mananampalatayang totoo ng Panginoon, no? At hindi ito, walang kabilang dito na hindi na nagpo-profess lang na Christian o maaaring mukhang Christian lang pero hindi naman talaga totoo. Lahat ng makakasama sa Universal Church ay mga mananampalataya ng Panginoon. At we have discussed that, a very lengthy discussion about Universal Church in its detail. I will not be talking about the detail doon sa mga napag-aralan na natin. But the paragraph 5 to 15 has something to do with the local church. In the local church, we discussed, first of all, in the paragraph 5, the act of calling. It is the Lord Jesus Christ who calls His people to be part of His church. Pero siyempre, bago sila naging kabahagi sa iglesyang lokal, ay dapat nakilala nila ang Panginoon muna. Naintindihan nila ang kaligtasan, nakilala nila na sila ay isang makasalanan, naunawaan nila na sila ay mapapahamak, at nakita nila na wala ng ibang paraan para sila ay maligtas, kundi sa kapamamagitan ng ginawa mismo ng Panginoong Kristo. And Christ powerfully calls men to Himself not by visions, no? Not by dreams, but by God's Word and the power of the Spirit. So si Jesus Christ, tinatawag niya ang kanyang mga mananampalataya. And those who are called should join the local churches for mutual growth and worship. No? And then, paragraph 6, the act of institution. Here, in paragraph 6, sinasabi natin na ang bawat membro ng iglesia ay mga binanal ng Diyos. Sila ay mga tinawag para sa isang natatanging tungkulin. Tungkulin na ilahad ang kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang buhay. And members should demonstrate obedience. Obedience to God's Word. Obedience to God's command. Members are serving Christ together. No, you are not serving alone. You should serve with a church. You should serve with other people. So, we don't believe na pwede kang maging Christian. Well, there is no such thing as tinatawag nating church-less Christian. No? Merong ganun ng iba, na church-less Christian. So, Christian sila pero they don't belong to a local church. And that is not God's will, because God's will is you should be part of the local church, because serving God or serving the cause of Christ is not to be done alone. It is to be done with others. So, members are serving Christ together. Kaya yung gamit ng salitang, let us consider how to stir up one another to love and good works. No? So yung salitang let us, hindi ito tumutukoy sa, hindi ito singular, kundi ito ay corporate expression ng service. And then, members are willing to submit to their leaders. Now, not as I said last time,
when we talk of submission to the leaders, it is not submission it is not a blind submission. Kasi merong iba na nagpapasakop sa kanilang mga leaders sa church na kahit na may nakikita na silang mali o may nakikita na silang mali, maging sa pagtuturo, okay lang sa kanila. No, it's not. No? But you have to submit to the leaders who are faithful to God's Word. Submit to the leaders who are truly watching over your souls. Yan ang dapat na maging malinaw sa atin. No? Hebrews chapter 13, verse 17. And then, paragraph 7 is the act of order. Dito makikita natin that the church has given a special power ng Diyos. Imagine, no? Binigyan ng special power ng Diyos ang church. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Anumang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Imagine that, brethren. Parang nagsisecond demotion yung heaven in every decision of the church na ginagawa nila nang merong katapatan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. So merong tatanggapin na isang kapatid, tatanggapin sa langit. Merong papaalisin dahil may ginagawang kasalanan, ganon din ang gagawin sa langit. Imagine the power of the church. And therefore, as I said, even in the church discipline, we should take extra carefulness, no, in disciplining a member because we are asking for the second motion of heaven. So, yun ang dapat na maging klaro. Then, the act of government. We have discussed this last time, na pagdating sa act of government, dito natin makikita ang kaibahan ng church government ng Reformed community or Reformed Baptist sa ibang mga church government. I have discussed that with you about Anglican church government structure, Presbyterian church government structure, at iba pang mga congregationalists. And as I presented to you, nakita natin na mas consistent sa Scripture na yung eldership. Ibig sabihin, the church should be ruled by the elders with the consent of the church. So, the church is being ruled by the elders, and the church is may consent ang iglesia. Sa mga major decision na ginagawa natin, ay dapat ito ay dinadala sa iglesia. Pero ito ay pinangungunahan ng mga elders ng iglesia. And elders and deacons are I said in my statement last time, elders and deacons are not the esse or the essence of the church. Rather, they contribute to its bene esse, the well-being of the church. So, yan ang dapat na maging malinaw sa atin. Only these offices are the continuing offices of the church. We cannot find any offices na dapat na nagpapatuloy pa ngayon. Wala nang apostol ngayon. No, kahit na marami nagki-claim na apostol sila, hindi natin pwedeng tanggapin 'yon sapagkat wala nang apostol ngayon. Wala nang propeta ngayon. Ang naiwan ay ang mga sulat ng propeta at ang sulat ng mga apostol. Pero yung opisina ay wala na. Ang natitira ay ang opisina ng mga pastor at ng mga diakono. Yan ang malinaw na nakalagay sa Biblia. At may nagtanong na nakaraan patungkol sa evangelist. As I said, my personal position is evangelist. Ito yung mga missionaries in our time. And then the norm is the plurality of elder in each local church. So, dapat plural. So, sa atin ngayon, singular pa lang. So, ibig sabihin, medyo abnormal tayo rito, ano? Pero sa ating iglesia, kasi hindi tayo naging plural. Well, we have a speakers this morning and this afternoon. They are both pastors of church sa Iloilo, Carey Reformed Baptist Church. Kaya may plurality sila pastor, no? Kami, singularity pa lang kami rito. So, pag-pray natin, dumating sana yung time na maging plural din tayo. Okay, the act of appointing officers
That is in chapter 9, the act of appointing officers, and then may mga qualification, and then the act of ministry, that is paragraph 10 to 11, nakita natin that pastor's primary duty is what? The ministry of the word and prayer, the watching and overseeing of the souls of their members. And the church's duty is to support their pastor. And then men who are gifted but not ordained can also preach and teach. And this is something na pagkakaiba natin sa mga Presbyterian brethren natin. Because in the Presbyterian setup, they would not allow ang isang men who are not ordained or not graduate of any training in theology who will be na mag-preach. But we don't think na hindi na yung ganong klase ng paniniwala ay klaro sa scripture. Sapagkat malinaw sa banal na kasulatan na may mga tinawag din, 'di ba? Sabi ni Paul kay Timothy, yung anumang bagay na natutunan mo sa akin, entrust this to others, to faithful men, no? So men who are gifted by the Lord in terms of teaching and preaching, even though they are not ordained, can also preach and teach sa congregation. And that's what we are doing here. Now, in paragraph 11, this is the act of practicing church discipline. Paragraph 12 to 13, I mean. And then last time, yan ang ating pinag-usapan. All believers are to join in the churches. Joining a church is essential. And yun nga sinasabi natin lagi, no, na dapat maging malinaw yan na kung ikaw ay membro ng Universal Church, dapat nandun ka sa local church. And then all members are subject to Christ's rule in discipline. Ibig sabihin, all members are subject to discipline, including the pastor, the deacons, every members. Now, in other church, yung mga dinidisiplina, yung mga nagli-lead lang, no? Mga member ng choir, no? Yung mga nagli-lead sa harapan. Oh, may ginawang kasalanan, hindi ka muna mag-lead. Sa Bible, makikita natin, lahat ng membro ay nasa ilalim ng disiplina. So, kapag naging member ka ng isang church, you are subject to Christ's rule in discipline. No? Social position and economic status do not grant special privileges within the church. Everyone is subject to its discipline, including church officers and ordinary members. Membership in the church is not forced to anyone, di ba? Hindi naman yan pinorse. Rather, individuals are encouraged to join voluntarily. And then, kapag ang isang tao ay naging membro, they apply willingly and upon acceptance, voluntarily submit to church authority in their life. So, yan ay dapat na maging malinaw. I have plenty of verses na sinare sa inyo. Last time, I will not be mentioning that now. And then members, of course, are not perfect and may sometimes offend others. And then the Bible has provisions for that. Matthew 18, kung ikaw ay mayroong isang kapatid na nakitaan mo ng mali o may nagkasala na nakita mo ng kausapin mo siya. No? Yun ang pinakamaganda. Kausapin mo siya at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali o ang kanyang kasalanan at kung siya ay umamin at nagpasakop ay tapos na ang usapan. Wala nang lalabas pa. Hindi na ito iikot pa kung kani-kanino. No? Tapos na yon. You win your brother. Pero kung siya ay hindi nakikinig, anong mangyayari? Magdala ka ng 2 o 3 saksi at kaayaw pa rin makinig, dalhin mo na sa church. And the church will decide for that. Okay? So, and also, the offended party should always exercise patience. So, dapat ganon tayo. May pasensyahan lagi, may pagtitiis, at merong pagtsatsaga sa isa't isa. And my concluding thought last time is this: if you love the church, you will always be hesitant to leave the fellowship. If you are endeavoring diligently to maintain the unity of the Spirit, you will not in selfish petulance disturb the unity of the church. If you are truly humble, you will approach both
your understanding of your brother in the scripture with a sense of caution and openness. So you will not always say that you are right in your own opinion. Madalas ganyan tayo, no? Let us not be wise in our own eyes. The Bible is very clear on that. Proverbs chapter 3 verse 7. So dapat ay maging careful tayo and slowly re-examine ourselves even if you think you are right. Forbearance and long-suffering must be applied. Now, punta tayo dito sa last part ng ating pag-uusap patungkol sa chapter na ito sa church. Now, this is may mga nag-propose, sabi niya, basta bakit, why don't you entrust to men yung Sunday school? Yes, I will do that, and I'm doing that. I was doing that. I did that before. No? Kaya lang, meron talaga mga topic kasi na sa tingin ko, ako ang kinakailangang mag-discuss kasi may mga controversy dito. No? And even within our group, within the Reformed community, there is a controversy in sa mga bagay na ito. So, ito yung topic natin ngayon sa paragraph 14 to 15. The issue is the act of interchurch communion or association. Now, gusto kong sabihin mga kapatid na dito may controversy rito among our group, no? May mga pastor na hindi naniniwala sa associations and they're vehemently or sabihin na nating adamant to associations of churches. Meron namang naniniwala sa associations of churches. And I am one of them na naniniwala sa association of churches. Now, yung pong mga hindi naniniwala, ang mga ginagalang kong pastor yan, mga pastor na mga kilala rin natin at nakakapag-preach na rin sa atin dito, no, yung iba, at I will not be mentioning their names, no, but they don't agree with the so-called associations and they have a different interpretations on the paragraph 14 and 15 of our confessions. Now, kasi sa paragraph 14 and 15, mayroon nakalagay na ganyan. As they may enjoy opportunity and advantage for it, ought to hold communion among themselves. Na yung salitang yan, communion. And then paragraph 15, it is according to the mind of Christ that many churches holding communion together do by their messengers meet to consider. Now, babasahin natin mamaya sa Tagalog. Kasi sa Tagalog, hindi masyadong clear yung mga salitang yan. Ano? Pero, yung salitang communion, holding communion together, diyan nagkakatalo. No? Kasi, ang tingin ng iba, pag sinabing communion, yung communion lang. Pero alam nyo, mga kapatid, gusto ko sabihin na may nag-aral ng husto sa tinatawag nating Confessions of Faith natin, yung 1689 London Baptist Confessions of Faith, at napatunayan nila na yung salitang communion dyan, ay hindi lang yan basta fellowship. Yan ay isang formal associations. No? So, to clarify, brethren, gusto ko lang sabihin, Baptists have historically, and I believe biblically, rejected denominationalism. They have consistently upheld the principle of the local church autonomy, meaning that each congregation operates independently. And that is very important sa ating mga naniniwala sa autonomy and independence of the local church. We don't believe in denominations. Well, of course, we don't see denominations in the Bible. No? Merong mga denomination yung ating mga pera, pero wala sa Bible. Ano? Pero, ito, gusto ko rin sabihin, bakit? Why we are not in agreement with the so-called denominationalism? Because, as you see, in contrast with denomination, ulitin ko lang, ano? We believe on the independence of the church, of the local church. This means that no person or institution apart from Christ has the authority to dictate a local church decisions or administrative policies. Walang sino man ang pwedeng magdikta sa isang iglesyang lokal. Pagdating sa kanilang mga posisyon, pagdating sa theology, doktrina, at maging sa mga administrative policy nila
maliban lang si Kristo. Walang ibang institusyon. Hindi pwedeng diktahan tayo ng ibang iglesia o ng isang mission agency o ng isang organization na malaki. And that's the reason why we believe on the so-called autonomy of the local church. In contrast, a denomination can exercise what we call various degrees. Ay, kung nalagay ko dyan. Ay, hindi pala. Yung denomination, pag sinabing denomination, merong isang denomination, and by the way, when I bring this matter about denomination, ayokong hindi natin sinasabing, ano bang tawag dyan? Hindi natin sinasabing evil yung denomination, ha? Kundi sinasabi ko lang na we reject that because yung denomination, in most cases, they exercise varying degrees of control over local church. No? Like, meron kaming sa pinanggalingan kong church, there was once a time na we have a discussion with our leadership sa aming simbahan na sa gusto nila yung mga churches nila sa grupo hindi sila magre-register sa Security and Exchange Commission at ang naka-register sila, naka-angkla sila doon sa mismong denomination. I will not be mentioning the denomination, yung pinanggalingan kong church. So, ito lang. So, mag-a-affiliate ka rito. So, bawat simbahan naka-affiliate dyan. No? And therefore, kung yan naka-affiliate sila dyan, kung ito lang ang naka-register sa Security and Exchange Commission, they have the so-called rights and authority over the properties ng mga local churches. Tama ba? Kasi wala na silang legal identity. Walang legal identity ang mga yan eh. Naintindihan niyo yan? And then, they hold rights to church name. Ito yung pangalan ng church namin. Ito dapat lahat pare-pareho kayong pangalan. No? Kaya may mga ganun, pare-parehong pangalan. And then they are the one who has the authority to ordain and appoint church officers. Instead, the church, imbis ng iglesia, sila. No? They modify or enforce church doctrines. Ito yung paniniwala ng aming denomination. Ito rin dapat paniniwala nyo. And even in the course of time, in the previous church that I was serving, no? Pag ito yung paniniwala ng aming director o ng aming pinakapuno, no? Kailangan i-adapt ng mga pastor. Napunta siya sa ibang bansa, meron siya nakitang bagong doktrina o bagong practices, bagong pamamaraan ng worship service. Naka-uniform, dapat ganito. Gusto niya i-implement din ng iba. So nakikita niyo yung kapangyarihan ng denominations, no, to enforce or to control the churches. And that is not biblical for me, no? So in connection to the phrase kanina, so the holding communion, gusto ko lang i-quote si James Renihan doon sa kanyang review to the judicious and impartial reader, sabi niya, sabi niya, many churches holding communion together form an association. The phrase employs a present participle holding communion together, a grammatical decision which implies previously established a relationship between churches. Those assemblies that hold communion together are now considered to be in the state of holding communion with each other. This is not occasional but formal. The argument is strengthened by the following clause, do by their messengers meet. So the point of James Renihan, and by the way, James Renihan has a PhD in 1689 London Baptist Confession. So he studied very well the history of the formations of the 1689 London Baptist Confession of Faith. From the first London, that is 1644, to the writing of the second London, that is 1657, and then the publish of it on the 1689, ang bawat history, ang bawat pagtitipon, nakuha niya yung mga dokumento at nagpatunay na yung gamit ng salitang holding communion means a formal associations, a formal communion.
It is not a loose fellowship, a formal communion. Now, some may argue, why the confession chose not the word associations? Napansin nyo? Bakit naman, hindi naman ginamit yung salitang association, communion ang ginamit. Now, let me say, na yung salita po natin ay flexible. Mayroon pong different senses yan in different points of history of their usage. Now, kaya nga, why we believe that the King James Version is not the only version? Because we believe na ang bawat salita ay dynamic. Yung ibig sabihin ng salita noong sinulat ang King James Version noong 1611, nagbago na sa panahon natin ngayon. Kaya nga, di ba, mapapansin ninyo, 1 Corinthians 13, anong sabi doon? The greatest of this is? Charity. Di ba charity nakalagay? Hindi love, charity sa King James. Now, noong 1611, ang salitang charity, ang ibig sabihin nun love. Pero ngayon, pag ginamit mo yung salitang charity, hindi naman ibig sabihin, pagka ang isang tao charitable, may love yan. No? Pwede naman nagbibigay ng tulong yan dahil politiko yan. Diba? So, charity is just an expression of love. Pero not all engaging in charitable work, merong talagang love. Baka nagtatrabaho lang talaga sila. No? Intindihan niyo ba? Kaya nga binago ng mga translation. Love talaga. Love is the greatest. No? Faith, di ba? Hope and love. And the greatest of this is love, not charity. Okay? Actually, the term meat, M-E-A-T, karne. Di ba alam natin, pag siba, meat, karne. Pero noong 1611, ang salitang meat, ang ibig sabihin nun ay any kinds of food. So, imagine nyo, pag ginamit mo yung meat noon, ang tinutukoy nun, hindi karne. Iba, lahat ng klase ng pagkain. Pero ngayon, specific na tayo. Pag sinabing karne, hindi gulay yan. No? Pag sinabing karne, hindi yan kung anumang ibang pagkain. Ano? Naintindihan natin? Kaya nga, binabago natin. Actually, yung salitang, alam niyo ba yung salitang prevent? Prevent. Narinig niyo na. Siyempre, ano ang ibig sabihin ng prevent? Teacher rocks. When you say prevent, ano? To stop. Oo. Tama. Huminto. Pigilan. Di ba? Pero alam mo ba na 400 years ago, yung salitang prevent, hindi stop or pigilan ang ibig sabihin, kundi to go before. To go before. Bigyan kita ng, ewan ko na isulat ko ba rito yan, ano? Ay, hindi ko yata na isulat. Sorry. To go before. Halimbawa, 1 Thessalonians chapter 4 verse 15. Sabi rito ni Paul, we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Now, tatagalugin ko yung salita. Sabi niya, tayo na mga buhay sa pagdating ng Panginoon ay hindi pipigilan ang mga natutulog pa na mabuhay na maguli. Bakit naman pipigilan natin? Naintindihan niyo? Pero ang ibig sabihin kasi noon, to go before. Kaya pinalitan na ngayon natin yan. Tayong mga buhay sa Panginoon, no, ay hindi mauuna sa mga namatay na at nabuhay at bubuhayang maguli sa huling araw. Sabay-sabay tayo nahaharap sa Panginoon. Naintindihan niyo? So, ang punto rin, ganun din maging sa salitang communion. Yung salitang communion, sa pag-aaral ni Earl Blackburn at saka ni David Kingdon at saka ni James Renihan, ay noong 17th century document, nakita nila na ang ibig sabihin ng communion. In many of the 17th century documents, the term communion bears the sense of formal organic relationship. We wouldn't even have our confession if it were not
for these associations. So the point is, gamit ng salitang communion, nung panahon na yun, ay formal or organic relationship. At napakadami niyang document. Hindi ko kayang i-share sa inyo sapagkat sobrang dami, no? At baka hindi tayo matapos sa ating pag-aaral ngayon. So ang gusto ko lang sabihin, association, communion, in the use of our confession means formal associations sa mga churches. Formal association with our like-minded churches. Okay, now let's go to the paragraph 14. Dapat ay patuloy na manalangin ang lahat ng mga kaanib ng bawat iglesyang lokal para sa ikabubuti at ikauunlad ng lahat ng mga iglesia ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng dako, sa lahat ng pagkakataon, sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang kaloob at katangiang espiritual. Dapat nilang tulungan ang lahat ng kapwa mananampalataya na makasalamuha nila sa kanilang paligid at hanap buhay. Sa makatwid, dapat hanapin ng mga iglesia ang pakikisama, that is communion, sa isa't isa hanggat ibinibigay ng probidensya ng Diyos ang pagkakataong matamasa ang mga gayong kapakinabangan. So, himayin natin saglit ito. Unang-una, tingnan natin the necessity of interchurch communion and association. Kasi hindi ko naman to dinidiscuss dahil nag-apply na tayo sa association, sa Luzon Associations, ano? Pero nagkataon lang kasi nandito na tayo. Nag-apply na tayo, di pa naman tayo formally na natatanggap. Pero yung necessity, gusto kong bigyan ng diin. Ano? It is with the presupposition of pre-existing unity. Yung gamit ng confession, pinakita niya na meron ng unity talaga. Meron ng nag-exist na unity among churches. No? And our unity actually is in Christ. As mediatorial head in the apostolic and in the apostolic foundation. Meron na tayong pagkakaisa kay Kristo. Lahat ng mga totoong iglesia at totoong Christian ay meron ng kaisahan kay Kristo. Kaya nga minsan, di ba, meron mga, ano mo, tayong mga Christian, magkaisa na tayo. Ano ba ibig sabihin? Wala tayong pagkakaisa? Alam mo, once na ikaw ay naging mananampalataya, naging totoong mananampalataya ni Kristo, may kaisahan ka na sa lahat ng Kristiyano. Meron na tayong, di ba? Whether we like it or not, we are united with other believers na merong relationship sa ating Panginoong Kristo. John 17:11. Sabi niya, and I'm no longer in the world, but they are in the world, referring to the Christians, the elect. And I'm coming to you, Holy Father. This is the prayer of Jesus. Keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one. And then, John 17:21-23, that they may all be one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. The glory that you have given me, I have given to them, that they may be one, even as we are one, I in them and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and loved them even as you love me. So here, we see the term expression one is referring to what? Our relationship with Jesus Christ. So once na tayo nakakilala sa Panginoon so Kristo, we are one with others. Meron tayong kaisahan. Okay? But, the visible expression of our church communion is prayer for each other. Yun ang sinabi dun sa confession. Ephesians 6:18. Praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. So, here is the point. The point is, wherever a true church exists, other churches are to pray for it. And therefore, that's what we are doing during prayer meeting. We are praying for churches. No? We are not just praying for our personal petition, mga personal needs. Na inihuhuli natin lagi yan. Ang ginagawa natin, nagpe-pray tayo for others. We pray for churches, especially the like-minded churches. So that's the first expression of our unity with others. Diba? So, meron mamaya, isama rin natin sa prayer yung isang church sa Davao na nasunog. Sovereign Grace Baptist Church sa Davao City.
Sunog talaga, yung bahay nila, nasunog din, pati yung church building. Nadamay lang kasi merong parang doon mismo sa street nilang yon, parang nagkaroon ng sunog, inabot maging yung ano nila. So nakakalungkot. So we did pray for that church in our prayer meeting, and we will continue to pray and even show support if we have the means to do that. No? So that's the one visible expression. And not only that, the collective benevolence for needy saints in other churches reflects through communion. Diba? So, ito isa pang bagay na dapat maging clear sa atin. Meron din tayong malasakit maging sa ibang simbahan, ibang mga churches. In terms of benevolence, we are not only thinking of ourselves, we should also think of others. Kasi ganun ang nasa Bible Romans 15:26, for Macedonia and Achaia have been pleased to make some contribution for the poor among the saints at Jerusalem. Imagine mo, the church in Macedonia, at saka sa Achaia pa ang tumulong doon sa church sa Jerusalem na mga naghihirap. Okay? And in 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 4, ito medyo popular itong verses na ito. We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia, for in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in wealth of generosity on their part, for they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part of the relief of the saints. So dito makikita natin yung tulungan talaga because we believe on the so-called oneness. Not oneness na yung tinuturo ng mga hindi naniniwala sa Trinity, kundi oneness of the saints in Christ. So we should be practicing that. And let us pray that our church will be blessed by the Lord, so we can also be a blessing to others. We can also be a channel of blessing to those who are in need na ibang mga iglesia ng Panginoon. Of course, meron tayong mga priority pagdating sa pagtulong. Hindi naman natin kayang tulungan ng lahat. We especially help those like-minded churches. And then, regular communion is proper and necessary among like-minded churches. The established formal relationship between churches was a practice in England in 1640, even before the creation of the first London Confession of Faith in 1644. So yung pinag-aaralan natin, 1689. That is the second London Baptist Confessions of Faith. Meron pang first, that's 1644. Kaya nga sabi ko, mas nauna pang nagkaroon ng Confession of Faith ang mga Baptist kaysa sa Presbyterian. 1647 kasi ang Westminster Confessions of Faith. 1644 yung first London Confessions of Faith. So meron ng associations, meron ng formal na gatherings, even before the creation of the Confessions of Faith. So this is clear that yung mga forefathers natin, nag-exercise na sila ng communion. Na it's not a loose fellowship. Hindi ito loose na parang, okay, magtipon tayo, discuss tayo, pray. Hindi. Meron silang commitment sa isa't isa. Meron silang cooperation. Tulungan. Galatians chapter 1 verse 2. Paul, an apostle, not from men, nor through men, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead, and all the brothers who are with me, to the churches of Galatia. Imagine yung salitang churches. Ibig sabihin, hindi lang isang church sa Galatia. Marami. To the churches of Galatia. So yung letter niya, yung letter ni Paul, ay magsisirculate sa mga churches sa Galatia. So minsan, ang concept natin, isang church lang yung Galatia. Galatian church. Hindi. Galatian churches. No? And then, Galatians chapter 1 verse 22, and I was still unknown in person to the churches of Judea that are in Christ. So doon sa Judea, maraming church. Now, wag niyo isipin na yung Judea parang San Pedro. No? Pag sinabing Judea, isang probinsya yon, malaki yon. Di ba? Yung
Palestine nung panahon ni Christ ay nahahati sa tatlo. Sa southern part, ito yung Judea, sa gitna, yun yung Samaria, at sa taas ay yun yung Galilee. No? So doon sa Judea, may mga churches, hindi lang Jerusalem. Jerusalem is just but one city in Judea. May mga churches doon. So, si Paul, sumusulat siya sa mga yan. And then, Colossians 4:16, and when this letter has been read among you, sabi niya, pag nabasa na ninyo yan, dyan sa Colossus, have it also read in the church of the Laodiceans. And see that you also read the letter from Laodicea. So makikita natin, may sulat si Pablo sa Laodicea, ipapabasa sa mga taga Colossae o sa Colossians Church, and then yung sulat niya sa Colossae, ipapabasa sa mga taga Laodicea. Kaya makikita natin, hindi lang ito basta particular na pangangailangan. Kaya si Apostle Paul, yung kanyang sulat, ay may apostolic, may apostolic print. Yan, galing sa Panginoon, na ano man ang kanyang sinasabi, ay galing talaga sa Diyos, at ito'y applicable para sa lahat. Kaya yung binabasa natin sa Corinto, sa Galatia, ay para rin sa atin. Tulad ng sinulat niya sa mga taga Colossus, ay pwede rin sa mga taga Laodicea. So, at marami pang iba. So, gusto ko lang sabihin, doon pa lang, may makikita na tayong formality ng samahan ng mga iglesia nung panahon na yan. No? So, I have 5 minutes. So, bilisan ko lang to. Chapter 26, paragraph 15. Kapag nagkaroon ng suliranin o di pagkakasundo sa doktrina o pangangasiwa ng iglesia at ang kapayapaan, pagkakaisa at katibayan ng iglesia ay nasa panganib. Isang iglesia lamang o ang lahat ng mga iglesia ang maaaring masangkot. Muli, ang kaanib o mga kaanib ng isang iglesia ay maaaring masaktan sa pagdidisiplina na hindi ayon sa katotohanan at kaayusan ng iglesia. Sa mga pangyayaring gaya nito, naaayon sa kaisipan ni Kristo na ang maraming iglesia, nakita niyo yung gamit ng salita, na may pakikisama sa isa't isa, may communion, mayroong association, ay dapat magpulong at magsanggunian, magkakasama sa pamamagitan ng kanilang napiling kinatawan. So may mga kinatawan. Sa bawat churches, sila ay maaaring makapagbigay ng kanilang payo hinggil sa mga bagay na pinagtatalunan ng mga iglesyang nasa sangkot. Gayunpaman, dapat maunawaan na ang mga kinatawang nagpupulong ay hindi pinagkatiwalaan ng anumang kapangyarihan ng iglesia. Wala rin silang kapangyarihan sa mga iglesia mismo upang magdisiplina sa anumang iglesia o sino mang tao, ni ipilit ang kanilang pasya sa mga iglesia o sa mga namumuno nito. Ang ganda, di ba? Makikita natin, hindi ito denominationalism. Hindi ito hierarchyism. No? Yung practice, makikita natin, gusto kong sabihin, yung practice, an association is helpful when a church or multiple churches face challenges that may threaten unity and peace. It may be wrongful discipline cases or doctrinal issue, administrative issue, where there is two conflicting views. No? Maganda yan. Di ba? So let's discuss. An association serves only as an advisory. Ito ang dapat na maging clear. Advisory capacity and has no authority to govern a local church. Ano man ang mapag-usapan nila, yun ang i-advise. Pero hindi iyon ay ididikta sa isang iglesyang lokal. Ang iglesyang lokal pa rin ang nagpapasya kung yung payo ay tatanggapin o hindi. Pero maganda na mayroong ganong klase ng committee na nag-iisip para sa ikabubuti ng lahat. An association holds no authority over a local church except to withdraw fellowship from a congregation that persists in doctrinal or practical disorder. So ang trabaho ng association, hindi sila mag-implement ng anumang klase ng prinsipyo o policy sa isang local church. Pero pwede nilang i-disfellowship
no? Alisin ang iglesyang ito sa kanilang samahan kung nakikita nila na itong iglesyang ito ay lumalayo na sa katotohanan, lumalayo na sa salita ng Diyos at nagpa-practice na ng mga bagay na hindi klaro sa salita ng Panginoon. Naintindihan natin? So yun lang ang kanilang kapangyarihan, wala nang iba. Pero wala silang kapangyarihan kontrahin ang desisyon ng isang iglesyang lokal na nagdesisyon sa kanyang kabuuan. Okay? So yung gusto kong sabihin in concluding thoughts, there are few greater blessings in this life, no, than the privilege of being part of a well-ordered church. This is from Sam Waldron, actually. This is not mine, no? A well-ordered church where both the faith and the love which are in Christ Jesus are manifestly present. So it is a blessing to be part, to be involved in a well-ordered church. No? Hindi yung church na, sige, kung ano man ang ginagawa natin, tagalan natin ginagawa ito no? Hindi yung church na sumusunod sa salita ng Diyos, gumaganap ng kanilang tungkulin at patuloy na nagiging tapat, hindi lang sa kanyang salita, maging sa mga pinaninindigang tama ng ng iglesyang sumusunod sa panuntunan ng mga apostol na siyang pundasyon at pundador ng kanyang iglesia. So, yan, ang ganda ng statement yan. Hindi daw maraming pagpapala sa mundong ito. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, hindi maraming pagpapala. No? May pagpapala minsan na may pera ka, nakapag-aral ka, may trabaho ka, may bahay ka, may sasakyan ka. Pagpapala rin naman. Pero lumilipas yan eh. Di ba? Lumilipas yung mga yan. Kahit nga yung kalusugan mo, lumilipas din eh. Darating din yung araw, lahat ng mga yan, hindi mo na ma-enjoy. No? Hindi marami kang pagkain, pero wala nang lasa sa iyo. O hindi mo na pwedeng kainin kasi bawal na. No? Maraming bagay dito sa mundo, yung mga bagay na tinatanggap natin, pagpapala, pero pwede nating sabihin, mailiit lang na pagpapala. Kung meron tayong pagpapala talaga na sasabihin na napakalaki, kung ikaw Christian ngayon, napabilang ka sa isang well-ordered church, sa isang iglesia na nagmamahal sa kanyang salita, no? Sa isang iglesia na nagtuturo ng katotohanan, sa isang iglesia na nafi-feed ka sa iyong pangangailangang espiritual, sa isang iglesia na nagagamit mo maging ang kaloob mo para sa ikatitibay ng iba. Sapagkat yan ang iglesyang yan, nandiyan ang presensya ng Panginoon. Okay? Sige. Questions and clarification. Parang wala na nagtatanong ngayon, ha? Sige. Wala bang magdi-disagree sa akin na yung salitang communion? Sige. Question or comment. Pwede naman. Not only question, your additional thoughts or comment, you can do that. We still have 5 minutes. And tanong ko lang, Pastor. Ano yung parang structure ng association? Meron ba siyang parang na pinaka-leader na church? Tapos nasa under niya lang yung ibang mga churches? Yeah, magandang tanong na yan. Ano? Sa denomination, usually meron yang may tinatawag silang bishop. Di ba? Yung bishop na sa ilalim niya mga pastor. At yung bishop, usually, meron siyang command doon sa mga pastor na yan. Well, as I said, yung gamit ng salitang bishop, elders, pastor, overseer, presbyter, isa lang ang ibig sabihin nun. Walang hierarchy ron. Malinaw yan sa pinakita ko sa 1 Peter chapter 5. No? So wala pong hierarchy sa church.
Ang pastor, yan ang bishop, yan ang presbyter, yan ang elders. Ang elders, yan ang overseer. Ngayon, kaya sa denomination may ganyan, may mas mataas. Yung iba, ang gamit nila ay president, director, pero sa association, ang ginagamit nila ay moderator. Ang ibig sabihin ng moderator, nagmo-moderate ng meeting. No? Hindi siya nagdidikta, nagmo-moderate. Alam mo, moderator, yung, di ba? Nagmo-moderate ng meeting. So, every year, dito sa Luzon associations, merong moderator. So, pinapalitan yon every year. No? So, siya ay, at merong vice moderator. Ibig sabihin, pag wala yung moderator, siya yung magpapalit. Ang moderator, siya yung nagmo-moderate lang ng meeting. No? Yun lang trabaho niya. Binibigay yung agenda. No? Ito yung agenda natin ngayon. Lahat nagsasalita. Pero, hindi siya one voice command. Ang ibig sabihin, yung salita niya lang yung nasusunod. Pwede siyang matalo sa kanyang gusto ng majority. So, merong ipopropose ng isa, o maaaring yun ang pinopropose ng moderator. Pwede ba tayong tumulong sa ganitong gawain, sa ganitong proyekto? Pag inopose siya nung lahat, pag mas marami ay hindi bumoto, talo yung kanyang, kahit na siya pa ang moderator. So, dito makikita, hindi siya hierarchical, kasi moderator lang siya. Ang tawag ng moderator. So, wala pong nasa ilalim. At in fact, ang bawat iglesia, meron siyang messenger. Yun ang ginamit sa confession eh. May messenger. And usually, ang messenger, pastor. No, usually, messenger. Usually pero meron ding mga uma-attend na hindi sila pastor, pero appointed messenger ng kanilang iglesia. Nire-represent nila yung kanilang church. Okay? Thank you. Ate Banji, parang merong... sige, Kuya Manny muna. Kuya Manny. Bigyan mo si Kuya Manny ng... Kuya Manny, yan. Wala po bang pastor na senaryo na isang association, binabangga rin yung isang association din? Wala pa akong alam, Kuya, na may gano'n, na may nangyayari. Hindi ko alam sa Amerika kung may ganyan, pero sa Amerika kasi, ang bawat association ay regional, no? So, I don't think there was a point where a certain association will collide with a principle of other associations, no? Wala pa akong ganun narinig. Sige, diretso mo, Kuya. Baka meron kang gustong sabihin patungkol doon. Hindi. Kasi po, ang konsepto po kasi ng association, basically, kapag magkakaparehas kayo ng doktrina o paniniwala, magandang mag-member sa ganong punto. Oo. Pero paano na meron kayong mga minor na differences? Yes. Yeah, pag may mga minor ba, kasi ang tendency ng iba, alis ako dyan sa association na yan. Tapos hahanap ako ng isang association na yung minor na yun. Ito okay ito. Parehas kami ng... Yeah. Thank you for that, Kuya. I think every member has the right, if he thinks that he's not agreeing on a certain point, he has a right. Sa tingin ko, nahirapan ako kasi hindi ako agree rito, so I will leave the association. Pwede rin. No? Pero, usually sa mga minor things, ginagawa yang parang ministerial discussion. No? Ginagawa yan, no? Will present a paper in this topic. No? A ministerial discussion. So, nagiging ministerial discussion. Last time, merong ministerial discussion about tithes, no? Kasi merong talagang naniniwala na dapat may tithes pa, o meron naman, I think yung tithes ay Old Testament, in the New Testament, gano'n. So, may nag-present. So, yung presentation niya, nagkakaroon ng discussion. So, dahil sa mga bagay na yun, if you agree doon sa kanyang paper, then adapt it to your church. But if you're not, then you're free not to adopt. But in the major thing, like
major issue in the evangelical, orthodox doctrine, and even doon sa tinatawag natin 1689 Confessions of Faith, lahat yan nagkakapare-pareho. No? Yes. Pakilagyan ng microphone. Hindi kasi gusto, para daw marinig sa sa live stream. Salamat. Even if I was a part of a non-association church for the past 40 years, hindi ibig sabihin po noon na hindi kami tumutulong sa mga kasama sa association. Ang naging concept lang namin ay wala lang association, pero hindi ibig sabihin na inaalis namin yung sarili namin sa mga kapatirang mga simbahan sa buong Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya yung pagiging Kristiyano ay nandun pa rin. Kasi tumutulong rin kami dati sa mga, sa mga association churches. Yun lang po yung naging personal experience namin sa kabilang church. Pero ngayon, nasa association ako, kaya... Okay lang. Salamat, Arisa. Thank you for that point. Hindi ko dinidiscredit yan. Totoo yan sinasabi. Ang gusto ko lang sabihin, yung association, it is a formal. Meron kang commitment to a certain project. No? Pagka kasi informal lang, yung parang, sige, wala kang commitment. And ngayon nga, wala nang, yung mga nasa non-association group, walang meeting, wala na. I mean, wala na silang fellowship, wala nang fraternal. Why? It's because you have no commitment. Na? Yeah, I know that. I know, but that's informal association among themselves. Now, this is not to argue with them. This informal, hindi nagiging consistent Kasi alam mo kung bakit? Pag hindi ka kasi consistent, pag hindi kayo formal, hindi kayo bound nung commitment ninyo So pwedeng, like, ako nagjo-join ako dati diyan May fraternal kami ngayon. Susunod, wala na. Meron na naman. Tapos wala na. Ngayon, matagal nang wala. Anuhan na lang. Fellowship tayong dalawa. Tayong tatlo. Imbis na yung sama-sama na nagkakaroon ng pag-uusap, may mga agenda na pinag-uusapan, may mga project na sinusuportahan at nakikita mo yung mas malawakan na pwede mong mai-contribute at maitulong din at kung merong mga usapin na may kinalaman sa mga paninindigan ay nadidiscuss ng maayos doon sa associations. Yun ang kagandahan. Yun ang nakita kong maganda sa association. Ngayon, kung sa association merong nakikitang mali, meron kang disagreement, you're free to leave the association. Yun lang naman Oo. Okay. Pastor. Kuya, wala na tayong time. Sige, ikaw nang huli, kuya. Tulungan mo lang ako paano kung ipaliwanag yung membership dahil yun ang kinukumpin sa akin nakausap ko. Bakit daw may membership pa? Wala naman doon sa Biblia. Paano kung paliwanag yun? Membership saan? Sa church? Natin, membership. Bakit daw mayroon bang ganun? Dito sa church? Paliwanag, Pastor, tulungan mo ako. Opo. Kasi ganito po yun Katulad po nung pinag-uusapan natin, ang membership po ng isang iglesia ay nakatayo sa saligan ng bagong tipan. Kapansin-pansin, ng sabi ng Biblia, lalo na sa aklat ng mga gawa, di ba? Sabi doon, at ang mga nanampalataya ay binautismuhan at idinagdag sa iglesia. Yung salitang pagdaragdag sa iglesia, hindi ito basta lang pagsama, kundi ito ay isang formal na pagiging kabilang sa isang iglesia. Sapagkat, alam nyo, Kuya Philip, kung ikaw ay Kristiyano, dapat makilala na ikaw ay Kristiyano. Kinakailangang malaman ng iba na ikaw ay Kristiyano. Paano malalaman ng iba kung ikaw ay hindi napapabilang o nagiging miyembro ng isang iglesia? Ang pagiging miyembro ng isang iglesia ay pag-a-identify mo na ikaw ay may kaugnayan kay Kristo. So, yun po yung pinaka-basic principle noon, ng pagiging membro ng isang iglesia.
Wala na tayong time pa na discuss yung mas malawak diyan kasi baka Pangalawa, kuya, tinan mo bago ako makalimutan. Siyempre, pwede naman na magsabi, Christian ako eh. Christian ako. Nung in-interview mo, hindi tama yung kanyang mga sagot para sabihin, paano ka naging Christian? Anong ibig sabihin ng pagiging Christian? Ay, kasi gumagawa ako ng mabuti. Kasi sumusunod ako sa 10 utos eh. O, kita mo? Di ba? Doon maiko-correct yun. Hindi yan ang tinuturo ng Biblia sa pagiging Christian. Eto. Nakuha nyo, kuya? Kaya mayroong membership. At sa membership, mayroong interview para malaman kung talagang naiintindihan ng isang tao ano bang ibig sabihin ng Ebanghelyo at anong ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Kung hindi malinaw sa kanya, ituturo sa kanya. Kung malinaw na sa kanya, tatanggapin siya. Okay, thank you.